Saka guys, napansin ko ang dami nagme-message sa akin na i-stalk ko daw ang page and channel ni Sangkay Sablay para daw ma-debunk ko ang lahat ng mga fake news niya. Oo nga mga idols, sobrang dami nga niyang fake news no? Tama. O sige, sa mga odulista dyan, pakisabi dyan kay Sangkay Sablay, ha? Hinahamon ko siya ng vlog war. Hello mga bayans, what's up? This is Mr. Rio once again. So sa last video ko mga idol, binirap po natin si Sangkay Sablay. Kutya dapat ito ang ipatawag sa Tuwadcom dahil mahilig magpakalat ng fake news, no? Grabe, 13 trillion daw ang inutang ni Tatay Diggs. Kaya nga dinibang ko to ng facts na more than 6.8 trillion lang ang kabuuang inutang ni Tatay Diggs during his presidency. Di ko alam kung madilang ba yung pagkakaintindi niya o sadyang bulan talaga siya no? Di ba pinakita ko sa inyo ang sinabi niya kaya siya nagkaroon ng conclusion na 13 trillion daw ang inutang ni PRRD? Sobrang natangahan talaga ako sa kanya doon mga idol, sa totoo lang. Di niya naintindihan yung post ng Inquirer na ang binabanggit doon ay naging 13 trillion ang naging utang ng Pilipinas pagkatapos ng Duterte administration. Sabihin ba naman na yun daw ang kabuuang inutang ni PRRD? Putya, tawa talaga ako ng tawa grabe. So guys, sa totoo lang nakakaawa po ang tao na to. Kaya naman po tutulungan ko siya na maintindihan kung bakit 13 trillion ang naging kabuuang utang ng Pilipinas pagkatapos ni PRRD. Okay? Pakisend na lang po kay Sangkay Sablay ang video na to para naman po ma-inform na siya. So simula po tayo sa tatay ng amo niya na si Marcos Sr. Okay, na ang inutang niya ay 395 billion pesos sa loob ng 20 years. Kaya pagkatapos siyang napatalsik sa Malacanang ng mga dilawans, ang iniwanan niya pong utang kay Cory Aquino ay 395 billion pesos. Okay? Isunod na po natin si Cory Aquino mga idol. Ang inutang niya naman po ay 475 billion pesos. Ewan ko kung saan niya nilagay ang mga pera na yan. Wala naman nagawa yan, di ba? Kaya naman po nung natapos niya ang kanyang 6 years of her presidency, naging na pong 870 billion ang utang ng Pilipinas. Okay. Sunod, ang inutang naman po ni Fidel V. Ramos ay 626 billion pesos. Di ko rin alam kung saan niya nilagay ang inutang niya na yan. May nagawa bang something remarkable itong presidente na to? Ewan ko Pero sige guys, i-research po natin next time. Okay ba? Kaya pagkatapos ng kanyang 6 years as President of the Republic, more than 1.4 trillion na po ang naiwan niyang utang ng Pilipinas. Isunod na po natin si Erap Estrada na nangutang naman mga idol ng 889 billion pesos sa loob lamang ng 3 taon. Saan niya nilagay ang pera na yon? Nagawa ba si Erap? Ewan ko ba? Di ba kaya nga 3 years lang siya dahil napatalsik din siya ng EDSA People Power 2, di ba? So saan niya kaya nilagay ang 889 billion na yon, no? Kaya guys, ang iniwanan niya pong utang ng Pilipinas pagkatapos siya pong ma-impeach ay 2.3 trillion pesos. Isunod po natin si Gloria Macapagal Arroyo mga idol na nangutang po ng more than 2.3 trillion pesos sa loob ng 9 na taon. Meron pa kayo guys alam na nagawa rin ni Gloria? Ako guys, curious lang din ako no? Subukan ko nga rin i-research tong mga to one time, no? Tingnan natin kung anong mga nagawa ng mga to, no? So ang iniwanan niya pong utang ng Pilipinas noon ay nasa more than 4.7 trillion pesos mga idols. Isunod na po natin si Benigno Aquino III na nangutang naman guys ng 1.3 trillion pesos. Aba dapat lang ganyan lang kaliit ang utang niya. Kasi wala rin naman nagawang maganda yang si Abnoy sa Pilipinas, di ba? So after guys ng presidency niya, ang iniwanan niya pong utang ng Pilipinas ay more than 5.9 trillion pesos mga idol. So ayon po sa aking bagong research ngayon, more than 5.9 trillion po ang minanang utang ni PRRD. So dahil nga po sa Build Infrastructure Program at dahil din po sa pandemic, kaya po inabot ng 6.89 trillion ang nautang ni PRRD. Naiintindihan mo na ba, Sangkay Sablay, kung saan galing yung another more than 6 trillion utang? Ha? Galing yung mga yan sa mga utang ng mga nagdaang presidente.
ha? From Marcos Sr. to Aquino, to Ramos, to Estrada, to Arroyo at kay Aquino. Okay? Wag tanga. Okay ba boy? Kaya inabot ng more than 13.42 trillion ang kabuuang utang ng Pinas pagkatapos po ng termino ni PRRD. Ang pagkakautang ni PRRD mga idols ay reasonable kasi siya naman ang may pinakamaraming nagawa sa mga nagdaang presidente magmula kay Corecong Aquino. Tama. At kahit pagsama-samahin pa ang mga accomplishments ng mga yan, wala pa rin pong sinabi yan kay former President Duterte. Tama. Gets nyo? Tapos, yung amo mong si Pangag, putya 3 years pa lang sa pwesto, aba nakaka 3.2 trilyong utang na. Pero yung mga nagawa niyang magaganda para makatulong sa mga tao, putya nowhere to be found pa rin. Puro drawing. Yung 194 nga sa Build Better More infrastructure accomplishment niya, ilang piraso pa lang ang nagagawa doon eh, di ba? Pero accomplishment na daw. Ang cute, di ba? So ayan na, sana naman ay nagets na ng mga idol ng mga ululista na si Sangkay Sablay ang paliwanag ko. Ha? Sa totoo lang, ngayon lang ako tumira ng ululistang vlogger, no? Kasi naman, fake news talaga mga idols. Diba? Siya nga po ang rason. Kaya may mga nagkokomento pong 13 trillion daw ang kabuuang inutang ni PRRD. Imagine that. Dahil sa katangahan ng Sangkay Sablay na to, ang dami na tuloy contaminated na utak ng kabobohan niya eh, no? Kaya nga parang zombie ang mga ululista eh. Basta vloggers nila, paniniwalaan nila eh, no? Comedy ang po siya. Di man lang sila mag-research kung tama ba ang mga pinagsasabi ng Sangkay Sablay na yan, eh, no? Kaya nga guys, kung may mga ka-DDS pa tayo sa channel ng basura na yan, nako, mag-evacuate na kayo. Tama. At baka mahawa pa kayo sa utak ng mga bobong ululistang followers nito. Imagine, may million subscribers ka. Aba matindi. E ibig sabihin, milyong katao rin ang ninoloko mo. Diba, Sangkay Sablay? Kaya nga guys, panawagan po sa mga taong nasa katinuan pa na nakasubscribe dyan, lipat na kayo sa vlogger na mas informative ang mga content. Hindi yung puro fake news ang kinokontent. Okay? Dapat guys, dun kayo sa vlogger na may matututunan kayo. Hindi yung pinapasaka ng fake news ang mga utak nyo. Saka matuto po tayo mag-research kung legit ba ang mga sinasabi ng isang content creator para hindi kayo ma-brainwash ng mga bayarang content creator. Okay ba? Saka guys, napansin ko ang dami nagme-message sa akin na i-stalk ko daw ang page and channel ni Sangkay Sablay para daw ma-debunk ko ang lahat ng mga fake news niya. O nga mga idols, sobrang dami nga niyang fake news no? Tama. O sige, sa mga odulista dyan, pakisabi dyan kay Sangkay Sablay, ha? Hinahamon ko siya ng vlog war. Putya pa iiyakin ko yan araw-araw. Kaso guys, kahit nasabihin ko yon, hindi po ako papatulan yan. Kasi small time vlogger lang po ang inyong lingkod. More than 30k lang po ang subscriber ko eh. Tapos siya more than 1 million, di ba? So malamang di po ko papansinin yan mga idols unless maging 1 million din ang subscribers ko. No? So panawagan sa mga ka-DDS natin dyan worldwide, putya gawin po nating 1 million ang subscribers dito sa Mr. Rio Official ko at nang mapantayan umalabanan natin ang fake news peddlers na to. So pag nangyari yun mga idol, baka sakaling tanggapin yan ni Sangkay Sablay ang hamon ko na vlog war. Diba? May nakita pa nga akong video niya mga idol ngayon lang na may regalo daw si Pangag sa mga Pilipino. Alam niyo kung anong sinasabi niya? Yung sumakay ng LRT si Pangag nung linggo. Yung nagkaroon po sila ng Pamilya Pass 1+3 ata yon. Isa lang po ang magbayad ng pamasahe sa LRT tapos libre ang 3 kasama mo. Ang cute naman ng regalo ng amo ni Sangkay Sablay, no? Pasensya ka na boy, ha? Pero wala yan kay former President Duterte. Libreng sakay ang ginawa niya sa LRT noon. Libre. Walang bayad ng 2 linggo yun, Brad. From July 5 hanggang July 18, 2021 yun, boy. Samantalang yung amo mong si Pangag,
Pucha, nagkaroon ng libreng sakay sa LRT nung April 30 hanggang May 3, 2025 lang. Pucha, barat ng amo mo, boy. 4 days lang ang libreng sakay niya. Tapos, yung plus 1-3 na yan, every Sunday lang yan. Tapos, hanggang ngayong June lang yan. So, 4 days na naman lang yan. Kasi meron lamang pong 4 na linggo ngayong June. Diba? So, walang kakwenta-kwentang regalo naman yan, boy. Ang barat naman ng amo mo. Nung nakita ko tong video na to, todo flex si tanga eh. Proud na proud sa pinagagawa ng amo niyang hanggang pucha. Eh wala namang kakwenta-kwenta ang mga pinagagawa niyan sa bansa eh, no? So guys, pakisabi kay Sangkay Sablay, hinahamon ko siya ng vlog war. Ha? Tingnan natin kung kakasa siya. For more videos, please subscribe to Mr. Rio Official on YouTube and follow Mr. Rio 2.0 on Facebook Meta. Thanks, Makabayans.